Ito ang pinakamalaking mekanisadong pag-atake ng Rusya ngayong taglagas. Noong Oktubre 27, 2025, tinatayang 29 armored na sasakyan ang sumugod sa mga baryo ng Ukraine na Shakova at Volodymyrivka. Umaasang magiging matagumpay ang operasyon ayon sa Moscow. Sa tabi ng estratehikong lungsod ng Dobropilya, sinimulan ng puwersa ng Rusya ang paglusob sa dalawang baryo sa Donetsk Oblast na tumagal ng mahigit 6 na oras. Ngunit sa halip na isang mahirap na tagumpay, ang pagsisikap na ito ay naging isa na namang simbolo ng bumababang bisa ng militar ng Rusya at ng kanilang desperasyon sa estratehiya. Ganito na uwi sa 6 na oras ng impyerno ang pinakamalaking opensiba ng Rusya ngayong taglagas na walang naging bunga. Nagsimula ang pag-atake sa mga unang oras ng umaga. Sinamantala ng mga tagaplano ng Rusya ang makapal na hamog at basang lupa sa pag-asang mahahadlangan ang operasyon ng mga drone ng Ukranya at malilimitahan ang pagtuklas mula sa himpapawid. Nagpadala ang mga komandante ng Rusya ng puwersa gamit ang maliliit na grupo ng 4 o 5 sasakyan na sumusulong sa iba't ibang schedule. Dati, ayon sa ilang komandante ng Ukranya, ginagamit lang ng Rusya ang taktikang ito sa pagsulong ng impanterya, hindi sa mekanisadong impanterya o opensibang may sasakyan. Nagpasya ang Rusya na subukan ang mas angkop na paraan para sa malaking opensiba. Pero handa ang mga tagapagtanggol ng Ukranya. Ang unang National Guard Corps Azov, kasama ang ika-33 at ika-73 mekanisadong brigada ng hukbo, ay naghanda para sa mga pag-atake sa lugar. Kasama dito ang posibleng mas malawak na paggamit ng sasakyan bilang pangunahing puwersa. Ang mga hadlang sa inhinyerya, minahan, at kontroladong sona ng putok ay nagbago sa labanan bilang pagsubok sa armor ng Rusya. Ang mga unit ng artilleriya ng Ukranya at mga operator ng drone ay walang patid na nagkaisa upang sistematikong sirain ang bawat sasakyan habang sinusubukan ng mga puwersa ng Rusya na pasukin ang mga linya ng depensa. Ang naging resulta ay napakasaklap para sa Moscow. Matapos ang 6 na oras ng labanan, walang unit ng Rusya ang nagtagumpay sa kanilang layunin. Napigilan ng puwersa ng Ukranya ang pag-atake at nagdulot ng pinakamalalaking arawang pagkalugi sa hukbong paubos na ang tauhan at kagamitan. Ang 29 na armored vehicles na kumakatawan sa lakas ng opensiba ng Rusya ngayong taglagas ay alinman sa nawasak, nasira o napilitang umatras kasama ang mga sumusuportang infantry. Hinabol ng mga Ukrainian first-person view at bomber drones habang tinatangkang magtatag ng posisyon sa kagubatang paligid ng target na baryo. Nag-post ang Azov at ika-33 mekanisado sa Telegram ng mga video na nagpapakitang winawasak ng mga drone ang mga posisyon ng Rusya. Ilan sa mga kuha ay malinaw na nagpapakita ng mga bakas ng sasakyan ng Rusya sa maputik na mga bukirin habang napapalibutan ng mga Ukrainian na drone. Madalas biglang maputol ang kuha ng drone, senyales ng matagumpay na pagsabog na sumisira sa tangke at nagpapakalat ng shrapnel. Karamihan sa mga sasakyan ay hindi tangke kundi sumusuporta lang sa infantry. Ipinapahiwatig nito na unti-unti nang nauubusan ng Russia ng mga pangunahing tangke ng labanan na nagsilbing pangunahing puwersa ng pananakop sa digmaan. Ang opensiba ay hindi hiwalay na insidente kundi palatandaan ng pagkawala ng momentum ng Russia ngayong taon. Noong Oktubre, 13 linggo, bago, sinubukan ng Russia ang kaparehong pag-atake sa lugar at nawalan ng 9 na infantry fighting vehicles, 4 na MT-LB, 3 tangke at 3 motorsiklo. Ipinapakita ng pagbabalik ng Russia sa parehong labanan na may kaunting pagbabago sa taktika ang matatag at di mababagong plano ng militar nila. Matitinding limitasyon ngayon ang pumipigil sa kanilang operasyon. Bagamat ginamit na ngayon ang maliliit na unit sa halip na malalaking opensiba gamit ang armor, lumitaw pa rin ang mga kahinaan sa pinagsamang operasyon ng sandatahang lakas ng Russia. Pinalaki ng mga puwersa ng Russia ang kanilang paggamit ng mga tangke para sa operasyong ito na nagpapakita ng pagbabalik sa tradisyonal na labanan gamit ang mga armor matapos ang ilang buwang magastos na opensiba ng mga infantry. Gumamit ang mga sasakyan ng anti-drone mesh, isang cage armor na basta hinang sa mga tangke at sasakyang pandigma ng infantry bilang desperadong depensa laban sa kakayahan ng Ukraine sa drone. Bagamat bahagyang nakakatulong ang anti-drone netting o cage sa depensa ng tangke,
laban sa drone. Napatunayan na hindi ito epektibo laban sa mga Ukrainian hunter-killer drone teams na mas pinino na ang taktika sa loob ng 3.5 taon ng labanan. Plano ng mga Ruso na sumulong sa maliliit na grupo sa iba't ibang ruta para hatiin ang depensa ng Ukraine at bigyang daan ang susunod na puwersa na samantalahin ang tagumpay. Sa teorya, may saysay ito dahil hindi ito nagiging malaking target para sa artilleriya at drone ng Ukraine. Inasahan ng mga komandante ng Russia na ang sabay-sabay na atake mula iba't ibang direksyon ay magpapalito at magpapahina sa mga tagapagtanggol. Ipinakita ng puwersa ng Ukraine kung bakit siguradong mabibigo ang taktikang ito simula pa lang. Iniulat ng ika-33 na hiwalay na mekanisadong brigada na natukoy nila ang hindi bababa sa 6 na sasakyang militar ng Russia na papalapit sa Volodymyrivka. Mahigit 20% ng puwersang sumasalakay sa tulong ng optical surveillance at drone reconnaissance. Nasubaybayan ng Ukraine ang kilos ng mga Ruso mula pag-alis nila sa deployment areas. Nang subukang magbaba ng sundalo ng mga sasakyang militar ng Russia sa kagubatan malapit sa baryo, agad silang inatake ng artilleriya, putok ng baril at drone strike. Itinuloy lang ng taktikal na pamamaraang ito ang pattern ng mga pagkalugi na nagsimula noong huling bahagi ng Agosto, nang simulan ng Ukraine ang sarili nitong kontra-opensiba at mabawi ang mahigit 12 ng mga baryo sa lugar. Dati, umaasa ang mga puwersa ng Russia sa maliitang unit na taktika para mabawasan ang pagkalagas ng tropa. Ilan daw ang nagtagumpay makapasok sa lungsod ng Pokrovsk, isang mahalagang target sa rehiyon. Ang bagong mekanisadong taktika ng Russia gamit ang maliliit na unit ay nagdudulot ng bagong problema, tulad ng sa pag-ataking ito. Bagamat ang pagpapadala ng mas maliliit na unit ay maaaring gawing hindi gaanong lantad sa malawakang pambobomba ng artilleriya, nangangahulugan din ito na kulang ang bawat grupo sa lakas ng labanan na kailangan para malampasan ang mga handang posisyon ng depensa. Natatalo ng mga tagapagtanggol ng Ukraine ang bawat maliit na pag-atake, kaya ang sabayang presyon ay nauuwi sa magkakahiwalay na labanan. Sa bagong kalagayan, pwedeng pumili ang Ukraine ng target na aatakihin, habang abala ang mga sundalong Ruso sa paghahanap ng pwesto sa gitna ng bantay saradong bukirin o kagubatan. Isa pang malaking issue ang dapat pag-usapan dito. Ang pag-atake ay may 29 na sasakyan at itinuturing na isang malaking konsentrasyon ng puwersa ayon sa pamantayan ng 2025. Ito, bilang pinakamalaking opensiba ng season, ay nagpapakita ng pagbagsak ng kakayahan ng mga Ruso. Kung ikukumpara ang opensiba ng Russia sa Pokrovsk noong tag-init ng 2024 ay madalas may dalawang pag-atake. May 78 sasakyan mula Setyembre 19 na may suportang artilleriya at himpapawid. Ayon sa Times Radio, mahigit 100 sasakyan kada linggo ang nalulugi sa lugar isang taon bago nito. Kaya, kapag ang bilang na 29 lang na sasakyan ay itinuturing ng malaking operasyon at halos walang naabot ang maliit na puwersang iyon, masasabi nating nauubusan na ng lakas ang Russia. Ipinakita rin ng pag-atake ang patuloy na kakulangan ng Russia na epektibong pagsamahin ang lakas ng himpapawid at operasyon sa lupa. Bagamat sinasabing lamang ang Russia sa ere, iniulat ng Ukraine na kulang ang air support para sa mga umaataking tropa. Ang mga fixed-wing aircraft ng Russia ay halos hindi nakita sa labanan dahil pinipigilan ng magkakapatong na air defense network ng Ukraine at ng matitinding pagkalugi na dinanas ng puwersa ng himpapawid ng Russia sa loob ng 3.5 taon ng labanan. Ang mga glide bomb attacks na nagdulot ng matinding pinsala noong 2000 at 24 at di umanong pinahusay hanggang Agosto ay kapansin-pansing wala ngayon. Maaaring ibig sabihin nito'y kulang sa bala, may problema sa paghahatid, o kinikilala lang ang matibay na air defense ng Ukraine sa Dobropilya. Naging delikado para isugal ang mahahalagang eroplano. Samantala, pinatuloy ng Ukraine ang mga puwersa ng Russia sa mga pinlanong kill zones. Pinwersa ng mga minahan ang sasakyang Ruso dumaan sa makikitid na daan, kaya naging madali silang target ng anti-tank missile at first-person view drone. Maingat na kinordina ang putok ng artilleriya upang pigilan ang mga puwersa ng Russia na magsama-sama o magtayo ng mga posisyon para sa suporta ng putok. At kapag bumaba ang mga sundalong Ruso mula sa kanilang mga sasakyan, nakaabang na ang mga operator ng drone ng Ukraine para sa mismong sandaling iyon
upang umatake. Hinahabol ang mga individual at maliliit na grupo sa mga kagubatan gamit ang bomber drone at first-person view system. Naging perpektong depensa ang resulta. Walang unit ng Ruso ang nagtagumpay magtayo ng posisyon sa Shikova o Volodymyrivka. Nagtapos ang pag-atake sa isang breakthrough na walang nakuhang teritoryo at walang anumang operasyonal na benepisyo para mapantayan ang matinding pagkalugi sa mga tao at kagamitan. Malabo itong maging huling pag-atake sa lugar at posibleng dumami pa ang mga hindi epektibong estratehiya. Habang papalapit ang 2025, patuloy na nagpapadala ang Rusya ng puwersa dito kahit paulit-ulit silang nabibigo. Ang Pokrovsk ay isa sa mga pangunahing estratehikong sentro ng depensa ng Ukraine at nag-uugnay sa mga pagsisikap ng bansa sa rehiyon. Ang pagbagsak nito ay magiging isang estratehikong sakuna na maaaring magbago ng takbo ng digmaan na siya mismong inaasahan ng mga Ruso. Makikita mo, ang Pokrovsk ay nasa sangandaan ng mahahalagang supply highway at may isa sa pinakamahalagang train station sa silangang Ukraine. Ang mga depensa ng Ukrainyano sa Donetsk Oblast ay umaasa sa supply at transportasyon mula Pokrovsk. Ang bala, gasolina, tropa, medical na supply, pagkain, at iba pang kailangan ng puwersa ng Ukraine sa silangan ay dumadaan sa mahalagang node ng lohistika na ito. Kung masakop ng Russia ang Pokrovsk, pwedeng mabuksan ang buong Donetsk front. Kapag nakuha ng Russia ang lungsod, mahihirapan ang mga tropang Ukrainian sa silangan dahil sa kakulangan ng supply. Mawawala ang kakayahan ng Ukraine na mabilis na magpadala ng dagdag na puwersa sa mga nanganganib na lugar gamit ang mga kalsada at riles. Kaya mapuputol ang suporta. Dahil dito, maaaring mapilitan ang mga puwersa ng Ukraine na umatras habang nakikipaglaban. Naiiwan ang mga matitibay na posisyon na matindi ang naging labanan ng Russia para makuha. Ang pagkawala na ito ay magtutulak sa Ukraine na gumawa ng panibagong linya ng depensa na mas malayo pa sa kanluran, na isinusuko ang daan-daang milya kwadrado ng teritoryo, hindi dahil sa mga pag-atake ng kalaban, kundi dahil sa kanilang kawalan ng kakayahang magpadala ng supply. Pero higit pa sa usaping militar ang nakataya rito. Ang pagkabihag sa Pokrov ay maglalapit kay Pangulong Vladimir Putin sa layunin niyang sakupin ang Donetsk Oblast. Mula nang magsimula ang pananakop, palaging inilalarawan ng Moscow ang kanilang mga layunin bilang pagpapalaya sa Ukraine mula sa impluwensya ng kanluran at mga pagkiling sa pasismo. Nang hindi nila nakuha ang buong Ukraine, ginawa nilang alternatibong plano ang rehiyon ng Donbas. Pinili ang rehiyon dahil marami rito ang Ukrainians na nagsasalita ng Ruso, bagay na ginamit ng propaganda ng Russia para palabasing kailangan silang palayain mula sa paniniil ng Ukraine. Dahil dito, ang mga plano ng Russia ay nagbago tungo sa pagkontrol ng buong administratibong hangganan ng Donetsk at Luhansk. Sa kasalukuyan, bahagi lamang ng Donetsk ang kontrolado ng Russia. At bawat mapa na nagpapakita ng hindi kumpletong okupasyon ay araw-araw na paalala kay Putin na nabigo ang kanyang espesyal na operasyong militar na makamit kahit ang pinakapangunahing layunin nito. Malaki ang presyong pampolitika sa pamunuan ng Russia. Ipinusta ni Putin ang lehitimasyon ng kanyang rehimen sa tagumpay sa Ukraine. Kailangan niyang may maipakitang tagumpay sa mga mamamayang Ruso. Ang kontrol sa Donetsk ay magpapahintulot sa mga propagandista ng Russia na ideklarang natapos na ang misyon at naabot na ng Russia ang layunin nitong i-denazify at i-demilitarize ang Donbas. Mahalaga pa rin ang aspeto ng ekonomiya kahit malaki ang sakripisyong kapalit. Sa kabila ng digmaan, nananatiling mahalaga ang mga infrastrukturang pang-industriya, lupang agricultural at yamang mineral sa Donetsk Oblast. Dating kilala ang rehiyon sa paggawa ng carbon, bakal, at chemical na mahalaga sa ekonomiya ng Ukraine. Bagamat marami sa mga infrastrukturang ito ay nasira o nawasak, ang pagkontrol sa teritoryong ito ay magbibigay sa Russia ng akses sa kung anumang natitira at ng potensyal na muling magpatayo sa hinaharap. Mas mahalaga, ang pagharang ng Russia sa mga yaman ng Ukraine ay bahagi ng estratehiya nitong pahinain ang ekonomiya at kakayahan ng Ukraine bilang malayang estado. May geopolitikal na kalkulasyon dahil alam ng mga planong militar ng Russia na hindi pabor sa kanila ang oras. Bawat buwang tumatagal ang digmaan ay nagdudulot ng pagbagsak ng ekonomiya ng Russia at dagdag na kaswalti na mahirap palitan. May isa pang buwan si Ukraine at Pangulong Volodymyr Zelensky para humanap ng bagong sandata o donasyon mula sa mas matatag na NATO. Naniniwala ang militar ng Russia na kapag nakuha nila ang Pokrovsky at natapos ang okupasyon sa Donetsk bago bumagsak ang kanilang lakas, mapipilit nila ang Ukraine
na makipag-usap mula sa mas malakas na posisyon. Pinapatunayan nito na karamihan sa mungkahi ni Pangulong Donald Trump tungkol sa frozen conflict ay dapat gawin sa kasalukuyang linya ng labanan, hindi sa pagbabayad ng danyos o pag-atras ng Russia. Sa pamamagitan ng ganap na pagkontrol sa sinakop na bahagi ng Donetsk, sa pamamagitan ng isang kasunduang tigil putukan na pinagtibay ng NATO, maaaring mag-angkin pa si Putin ng tagumpay. Siguraduhing mapanatili ang teritorial na tagumpay at iwasan ang suliraning dulot ng mahinang ekonomiya at pagkawala ng tiwala sa pamahalaan. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit patuloy na inaatake ng Rusya ang Pokrovsk-Dobropilya Corridor sa kabila ng matitinding pagkalugi. Para sa Kremlin, walang ibang katanggap-tanggap na opsyon kundi ituloy ang pag-atake. Ang pag-abandona sa opensiba ay mangangahulugan ng pag-amin na hindi kayang makamit ng Rusya kahit ang nabawasang mga layunin sa teritoryo. Alam na ng mga komandante ng Rusya na mabibigo ang mga pag-atake at mawawala ang karamihan ng kanilang unit at kagamitan. Mapilitang umatras, pilay at duguan, literal man o talinghaga, hanggang makabuo ng bagong malaking opensiba sa Taglagas. Ilang linggo pagkatapos, pero alam din nila na hinihingi ni Putin ang progreso. Inaasahan ng mga leader na babagsak ang Donetsk at ang kawalan ng pag-usad ay maaaring magtapos sa karera o buhay ng mga opisyal ng militar ng Rusya. Alam ng mga tagapagtanggol ng Ukranya kung ano ang kanilang ipinaglalaban. Ang Pokrovsk ay mainam para ipagtanggol gamit ang drone at artilleriya. Karamihan dito ay malalawak na bukirin at sakahan. Halos walang lugar para pansamantalang kuta o taguan. Mas epektibo ito tuwing taglagas o tagsibol kapag maputik ang lupa dahil sa ulan o tunaw na yelo na nagpapabagal sa galaw ng sundalo at sasakyan. Ang dagdag na istasyon militar sa Dobropilya ay tumutulong sa dalawang pamayanan na magtulungan sa proteksyon kahit magkalayo. Samantala, ang mga kalsada at riles ay nagpapadali ng tuloy-tuloy na supply mula sa ibang bahagi ng bansa. Ang lupain ay angkop sa mekanisadong impanterya, ngunit ang masisikip na bahagi malapit sa lungsod ay nagdudulot ng kaparehong kondisyon gaya ng sa araw-araw na mga mapa. Habang napapalibutan ang Pokrovsk sa tatlong panig, kaunti lang ang opensibang nakalapit ng ilang milya sa lungsod. Samantala, ang buong kontrol ng Ukraine sa hilagang kanluran ay lubos na nagpapabagal sa pag-usad ng Russia. Basta't nakatayo ang lungsod, kaya pa ring kontrolin ng Ukraine ang pumapasok na puwersa ng Russia. Kapag nasakop ng mga Ruso ang lungsod, lalong mahihirapan ang Ukraine magsagawa ng kontra-opensiba dahil sa parehong mga kondisyon. Ang pagdami ng tangke ng Russia ay maaring taktikal na pagbabago, ngunit posibleng magdulot din ng problema sa magkabilang panig. Mula Oktubre 22 hanggang 25 nagsagawa ang puwersa ng Russia ng 41 opensiba gamit ang armored vehicles sa harapan, lalo na sa Pokrovsk kung saan maraming ataking pinangunahan ng tangke. Ito ay kakaiba kumpara sa mga taktika ng sunod-sunod na atake ng mga infantry na namayani sa mga operasyon ng Russia sa halos buong 2025 kahit na nagbunga naman ito noong Hunyo at Hulyo. Sa unang tingin, ang paglipat sa mekanisadong operasyon ay tila senyales ng pagbabalik ng Russia sa tradisyonal na pinagsamang taktika ng militar. Tandaan, kahit maraming tangke at tao ang nawala sa Russia, malaki pa rin ang tsansa na mas marami silang nakaimbak na sasakyang militar at recruit kaysa sa Ukraine. Pareho itong nangangailangan ng oras, pera, at pagsisikap, at maglalantad ng lawak ng pagkalugi ng Russia sa publiko na ayaw ng Russia. Sa totoo lang, malamang ito na ang isa sa huling pagtatangka para makakuha ng teritoryo bago tuluyang bumagsak ang kakayahan ng Russia na umatake. Minsan, ang taglamig ay nagpapahirap o nagpapahinto sa malalaking operasyon. Isa sa mga dahilan ng pag-atake ngayon ay ang dami ng tangke ng Russia sa unahan. Ayon sa ilang pagtataya, kayang gumawa ng Russia ng halos 300 pinaka-advanced na tangke na aktibo ngayon, ang T-70M. Ayon sa Conflict Intelligence Team, naubos na ng Russia ang mga lumang T-70A chassis na dati nilang ina-upgrade sa T-70M na pamantayan, at karamihan sa mga tangke na kasalukuyang ginagawa ay custom-made gamit ang mga bagong pyesa at teknolohiya. Ayon sa Janes, isang open-source defense info provider, mas madalas nang makita ang T-70 at T-80 tangke sa labanan kaysa noong 2022. Batay sa datos, 23 unit ang may T-80 tangke, habang 3 lang ang gumagamit nito noong 2022. Para sa T-70, mula sa 2 unit 3 taon na ang nakalipas, tumaas ito sa 20. Kahit mas laganap na ang paggamit,
tila nag-aatubili pa rin ang Russia magpadala ng tangke sa labanan. Karamihan sa mga sasakyan na aktwal na ginagamit para sa opensiba nitong mga nakaraang buwan ay hindi talaga pangunahing tangke ng labanan, kundi mga sasakyang sumusuporta sa infantry na wala namang gaanong sandata para sa opensiba. Sa kabilang banda, kapag ginagamit ng Ukraine ang kanilang mga tangke, T-72 o kahit mga luma at laos na tangke mula sa museo, ang ginagamit nila bilang panangga, pinapatigil nila ang artilyerya para bigyan ng oras ang infantry na umatake dahil kulang ang produksyon sa pangangailangan. Kahit bumilis ang produksyon sa mahigit 1,000 tangke taon-taon pagsapit ng 2,000 at 29, hindi pa rin nababawi ng Russia ang nalulugi nilang tangke. Sabi ni Oryx, napatunayan na nawalan ang Russia ng higit 4,000 at 200 tangke sa 44 na buwan, katumbas ng mahigit 1,130 tangke kada taon. Hindi kayang takpan ng produksyon ang lugi nilang tangke. Marami pa ring tangke ang Russia na nakaimbak o inaayos para ihanda sa harapan. Tanong na lang kung pipiliin ng Russia ang mabilis na tagumpay o pangmatagalang pag-ayos ng kagamitan. Mukhang napansin ng mga komandante ng Russia na hindi na epektibo ang infantry-first strategy nila para panatilihin ang momentum o mapasaya ang sariling propaganda. Ang paggamit ng mas maraming tangke ay ipapakita bilang bagong hakbang para makamit ang tagumpay sa labanan. Kung magpasya ang Russia na maglaan ng mas marami sa kanilang mekanisadong infantry sa Pokrovsk, posible nilang malampasan o mapuno ang depensa ng Ukraine. Bukod dito, hindi na mahalaga ang modelo ng tangke o infantry support vehicle kapag kalaban ang mga drone, minahan o taktika ng Ukraine na nililihis ang opensiba sa masisikip na daan, kung saan sagabal na ang armor. Maaaring gamitin ng Russia ang lumang tangke para sa panandaliang kalamangan. Ngunit may mas madilim ding interpretasyon dito. Ang madalas na gamit ng armored forces sa posibleng huling opensiba ng Russia sa 2025 ay nagpapakita na alam ng militar at pamunuan ng Russia na mabilis nang nauubos ang tsansa nila para sa opensibang operasyon. Ipinapakita ng mga palatandaan na malapit nang bumagsak ang militar ng Russia. Habang nangako ang Russia na gagawa ng mga bagong tangke, tumigil na ito sa paggawa ng di umano'y modernong T-14 armata. At malamang, nakakaunti na lang ang natitirang mga lumang tangke na maaari nilang ipadala sa harapan ng mura. Bumagsak na halos wala ang export ng militar ng Russia. Kaya hindi na kumikita ang military-industrial complex at naging malaking gastusin ito para sa mga nagbabayad ng buwis. Kasabay nito, napilitan ang Russia na bawasan ang budget sa militar sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon at itinaas pa ang buwis sa personal at korporasyon na nagpapahiwatig ng isang ekonomiyang unti-unting nauubusan ng mga yaman. Kung tanggap ng pamunuan ng Russia ang katotohanan ito at may ebidensya rito, nag-iiba ang kahulugan ng kasalukuyang opensiba. Ang bagong pag-atake ay bahagi ng desperadong pagsubok na makakuha ng mas maraming teritoryo bago tuluyang humina ang kakayahan ng Russia sa opensiba. Maaaring may takdang panahon ang mga komandante ng Russia hanggang sa dulo ng 2025 o simula ng 2026 para makuha ang mga teritoryong posibleng gamitin sa negosasyon. Para sa Ukraine, may oportunidad at panganib ang mga kaganapang ito. Ang oportunidad ay nasa pagkilala na maaaring mapigilan ang desperadong huling pagsugod ng Russia. Ilang ulit nang ipinakita ng mga puwersa ng Ukraine na kaya nilang itaboy ang mga pag-atake ng Russia kahit malalaking opensiba kapag sila ay may tamang suporta at supply. Kung inuubos na ng Russia ang huling reserba nila para sa opensiba sa Pokrovsk at okupasyon sa Donetsk, ang pagpigil sa mga ataking ito ay maaring magtapos sa kakayahan ng Russia na magsagawa ng malaking opensiba. Mapupunta sa bagong yugto ang digmaan kung saan Ukraine na ang may inisyatiba, ngunit may panganib na magtagumpay ang Russia. Habang ang Russia ay patuloy na nauubusan ng mga yaman, ganoon din ang Ukraine, at ang kanilang krisis sa tauhan ay halos kapareho, kung hindi man mas malala kaysa sa Russia. Kailangan pa rin ng Ukraine ng tuloy-tuloy na tulong militar mula sa kanluran, lalo na ng artilyerya din bala, mga sistema ng depensa sa himpapawid, at mga sandatang may mahabang abot na kailangan para tamaan ang mga lugar ng lohistika at paghahanda ng Russia. Kung walang supply, kahit mahina ang militar ng Russia, maaari pa rin nilang talunin ang depensa ng Ukraine sa pagpupursige. Kung magdesisyon ang Russia na magpakitang gilas, pwede nilang gamitin lahat ng puwersang militar at posibleng gumamit ng mas maliit na nuclear warheads. Ang mas malawak na pag-atake o paggamit ng tactical na warhead
ay maaring magtulak sa Ukraine na isuko ang depensa ng Donbas. Ibig sabihin, ang mga susunod na buwan ay magiging napakahalaga sa magiging resulta ng digmaan. Hindi pa tiyak kung mapapanatili ng Ukraine ang momentum laban sa pag-atake ng Russia. Kung magtagumpay sila, pwedeng mapilitang tapusin ng Russia ang digmaan dahil sa sariling problema kahit walang tigil putukan o kasunduan. Ang bansa ay kusang magwawasak. Nagpakitang gilas ang Ukraine sa taktika nang tamaan ng drone strike ang dam ng Russia na nagdulot ng patibong ng tubig sa maraming unit hindi nila inasahan. Ngayon tinatangay ng agos ng tubig ang mga sundalong Ruso. Sasakyan at kagamitan sa mga bitak ng dam, nilulunod sila. Mayroon pa bang pag-asa ang Kremlin na magwagi ng malaking tagumpay sa lugar na ito? Naganap ang insidente sa Belgorod Reservoir Dam sa Belgorod, Russia, dahil ang rehiyong ito ay katabi mismo ng Ukraine, na may maraming milyang internasyonal na hangganan sa timog at silangang bahagi nito. Mahalagang lokasyon ito para sa mga puwersa ng Kremlin. Paulit-ulit nang umatake ang Rusya mula Belgorod papuntang Kharkiv at Luhansk sa Ukraine ngayong digmaan. Ginawa ng puwersa ng Ukraine ang lahat upang magsagawa ng kontraoperasyon. Tinatamaan ang mga sundalong Ruso sa hangganan at naglulunsad ng long-range drone at missile attacks sa mahahalagang target at infrastruktura sa rehiyon. Kamakailan, sinusubukan ng mga puwersa ng Rusya sakupin ang lungsod ng Vovchansk sa Ukraine, na dating tinitirhan ng 17,000 at 500 katao bago ang digmaan. Ngunit ngayon ay halos isa na lamang itong ghost town dahil malaking bahagi ng lungsod ay nawasak sa Russian Kharkiv offensive ng 2024. Gayunpaman, kahit na puno ng mga guho at debris, may taktikal pa ring halaga ang lungsod sa digmaan para sa kung sino mang panig ang makakakontrol dito para sa ilang dahilan. Una, isa ito sa pinakamalaking pamayanan ng Ukraine malapit sa hangganan ng Russia. Ang pagkontrol sa isang lugar na gaya niyan ay magiging malaking tulong para sa mga puwersa ng Kremlin. Maaari nilang patibayin ang lokasyong ito at gamitin bilang isang forward base o tuntungan para sa karagdagang paglusob sa rehiyon ng Kharkiv. Dagdag pa, dahil ang Vovchansk ay isang lungsod, mas malakas ang mga linya ng supply nito kumpara sa mas maliliit na pamayanan at baryo na nakakalat sa ibang bahagi ng mga hangganan. Ang T-2000 at 100 at 4 highway ay dumadaan sa lungsod. Hinahati ito sa Timog Silangan at Timog Kanluran at nag-uugnay sa Vovchansk sa ibang bayan at lungsod sa Ukraine. Mahalaga ito dahil madaling makapasok at makalabas ang supply, pagkain, gasolina, tropa at sasakyan sa lugar. Dahil dito, napigilan ng mga puwersa ng Ukraine ang pagkuha sa lungsod na ito. Nagpapadala sila ng gasolina, bala, at iba pang gamit sa Vovchansk mula sa ibang rehiyon. Kapag nakuha ng Russia ang lungsod na ito, makikinabang din sila sa mga rutang transportasyon. Mas madali para sa mga komander magplano ng susunod na hakbang gamit ang mga highway at iba pang ruta papasok at palabas ng lungsod. Matutukoy nila ang mga susunod na prioridad, target, at mabilis na makausad sa mga layunin. Hindi na kailangang magpadala ng scout o reconnaissance group para tukuyin ang lupain at pumili ng daraanan sa magaspang na lugar. Magagawa nilang direktang magpadala ng mga tropa at sasakyan sa kalsada. Kaya mas mabilis at mas epesyente nilang matatakpan ang lugar. Konektado rin ang Vovchansk sa mga ulat na plano ng Russia na magtatag ng security o buffer zone malapit sa international na hangganan. Ayon kay Vladimir Putin, kailangang kontrolin ng mga puwersang Ruso ang mahahabang borderlands para mabawasan ang banta ng paglusob ng Ukraine sa hinaharap. Noong Mayo, inanunsyo ni Putin, inaprubahan na namin ang paglikha ng security buffer zone sa ating mga hangganan. Masigasig na nagtatrabaho ang sandatahang lakas para sa gawaing ito. Binanggit ng Pangulong Ruso ang Belgorod bilang isa sa mga kailangang protektahan. Makatuwiran na gusto niyang maagap makontrol ng kanyang tropa ang lungsod ng Vovchansk para sa layuning iyon. Kapag nakontrol ng Rusya ang Vovchansk, mas lalaki ang estratehikong epekto nito sa digmaan. Mapipilitan ang Ukraine na tumugon sa anumang paraan. Maaaring ilipat ng Kiev ang mga puwersa mula ibang rehiyon para palakasin ang mga kalapit na bayan at lungsod at pabagalin ang pag-usad ng mga Ruso. Maaari rin nilang magdagdag ng yaman sa lugar para magsagawa ng kontra-atake at posibleng mabawi ang lungsod. Dahil dito, posibleng humina ang iba pang posisyon ng mga Ukrainyano sa mga linya ng labanan na maaaring magbukas ng dagdag na puwang para sa Russia.
Ganyan talaga ang digmaan. Bawat desisyon at kilos ay may kapalit at tugon. At ang isang pangyayari sa isang lugar ay maaaring magdulot ng maraming epekto sa iba pang mga rehiyon. Kahit pa ang mga ito ay daan-daang milya ang layo. Sa huli, mahalagang tandaan na ang pagkakabihag sa Vovchansk ay, sa totoo lang, magiging isang malaking panalo para sa mga puwersang Ruso sa yugtong ito. Dahil hindi sila nagtagumpay masakop ang malaking lungsod ng Ukraine mula 2022. Kahit malaki ang ginastos at pagsisikap ni Putin sa digmaan, mabagal pa rin ang pag-usad ng hukbong Ruso sa lahat ng linya ng labanan. Maliit lang ang kanilang nasasakop. Kadalasan ay mga putikan na dating sakahan o nasunog na labi ng maliliit at di kilalang pamayanan. Ginagawa nila ito kapalit ng malaking halaga. Kahit mahigit 1,000,000 na ang nasawi at nasugatan ngayon, kasabay pa nito ang napakalaking pagkawala ng mga kagamitan at ang nalalapit na pagbagsak ng ekonomiya na kailangang harapin ng Kremlin. Kailangan ng Russia ng kahit anong tagumpay o palatandaan na tama ang ginagawa nila. At sa puntong ito, sobrang desperado na nila na kahit ang masaklap na pagkakakuha ng isang wasak at guhong lungsod ay maaring ituring na dahilan para magdiwang. Kaya naman, ang mga commander ng Kremlin ay naglaan ng maraming resources para sa kanilang opensiba sa Vovchansk. May malalaking brigada at rehimento raw na aktibo sa lugar. Kasama rito ang ika-80, 2 Motor Rifle Regiment, ika-2 Guards Spetsnaz Brigade, ika-100 at 28 at ika-100 at 38 Separate Guards Motor Rifle Brigade. Hanggang kamakailan lang, mukhang tuloy-tuloy ang pag-usad ng Russia sa lugar na ito. Noong Oktubre 26, sinabi ni General Valery Gerasimov kay Putin na nasakop na ng mga puwersang Ruso ang halos 70% ng lungsod dahil sa malaking pag-usad. Nag-imbento rin siya ng mga kwento o pinalaking balita tungkol sa tagumpay ng Russia sa labanan. Agad pinabulaanan ng Open Source Intelligence Group ang marami sa mga ito. Ang mga military analysts at mga eksperto mula sa mga think tank tulad ng Institute for the Study of War na naglabas ng buong pagsusuri sa mga pahayag ng general ay nagsabing wala silang nakitang ebidensya na sumusuporta sa mga pahayag ni Gerasimov. Tanging ebidensya lamang na nakita ng Institute for the Study of War ay para suriin iyon. Nakuha na ng Russia ang halos 23% ng Vovchansk. Ilang tropang Ukrainian sa Vovchansk area ang nagbahagi ng kanilang pananaw sa mga kaganapan sa 16 na Army Corps ng sandatahang lakas ng Ukraine. Sumulat online, sinubukan ng kalaban lubos samantalahin ang pagkakataon. Dahil sa tag-init na walang ulan, naging mababaw ang mga ilog ng Sversky Donetsk at Vovcha. Kaya mas madali ang lohistika ng kalaban. Dagdag pa, pwede pang mag-ipon ng reserba at marami pa ring dahon sa puno. Nagresulta ito sa mabilis na pagtaas ng aktibidad sa direksyon ng Vovchansk. Nagtagumpay ang kalaban sa ilang lokal na laban, pero malaki ang kanilang naging pagkalugi. At ang ilang unit ay halos hindi na makalaban. Halimbawa, ang 1D Batalyon ng 82 Demotorized Rifle Regiment ay halos nawala na. Tanging mga opisyal na lang ang natira sa unit kaya kinailangang iatras ito para mapunan muli. Mukhang sobra ang paglalaki sa mga ulat tungkol sa dominasyon ng Russia sa Vovchansk. Sinamantala ng mga tropang Ruso ang pagkakataon sa lugar para makamit ang kaunting tagumpay. Hindi pa rin nila naitaas ang watawat sa mga kalsada ng lungsod at ayon sa mga ulat ng Ukraine, nagdusa sila ng matitinding pagkalugi sa proseso. At noong Oktubre 24, biglang naging mas malala ang sitwasyon para sa mga puwersa ng Kremlin na nakikipaglaban sa loob at paligid ng Vovchansk. Doon nagsimula ang pag-atake ng mga tropang Ukrainian sa Belgorod Reservoir Dam. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ang mga ulat sa Russian media na nagsasabing tinamaan ng isang Ukrainian missile strike ang dam. Di umano'y gamit ang High Mobility Artillery Rocket System na ibinigay ng United States. Nasira sa unang pag-atake ang maraming gusali na may teknikal na kagamitan, pati ang mekanismo ng pag-angat ng isang lock at ang tuktok ng dam. Sinundan ito ng Ukraine ng isa pang pag-atake kinabukasan, Oktubre 25, na nagdulot ng dagdag na pinsala sa dam gamit ang drone strike. Ang mga bitak sa mahahalagang bahagi ng estruktura ay nagbigay daan sa biglaang pag-agos ng tubig mula sa imbakan papalabas at papunta sa kalupaan sa kabila nito.
hindi lang basta patak, sobrang daming tubig ang lumabas. Kumpirmado ng Federal Water Resources Agency ng Rusya. Ayon sa pahayag sa state-owned media na TAS, noong Oktubre 24 at 25, nasira ng mga pag-atake sa Belgorod Reservoir Dam ang dewatering outlet para sa sanitary drainage at nagdulot ng pagtagas sa segmented gates. Bumaba ng 1 metro ang tubig sa reservoir dahil sa pinsala. Ayon sa ulat ng TAS, ipinag-utos na ang pagkukumpuni at pagpapanumbalik sa dam. Kaya maraming teknisyan, truck, at sasakyan ang ipinadala roon. Kapag sumabog, nabasag, o nagkaroon ng bitak ang mga dam, mabilis ang epekto dahil hindi naghihintay ang tubig para makakilos ang mga awtoridad. Mabilis at malayang dumadaloy ito sa anumang direksyon. Halos walang oras para mapigilan ng sinuman. Pagkatapos ng mga pag-atake, nagsimula ng may mga ulat ng pagbaha mula sa iba't ibang baryo sa Seversky Donetsk habang isang napakalaking alon ng tubig mula sa imbakan ang bumalot sa kanilang daraanan. Iniulat ng mga lokal na awtoridad sa distrito ng Shebakino sa Rusya ang pagbaha sa hindi bababa sa 10 lugar at nag-anunsyo rin ng bahagyang paglikas sa mga apektadong bahagi. Ibinahagi ni Vyacheslav Gladkov, gobernador ng Belgorod, ang balita sa kanyang opisyal na Telegram account. Dahil sa pag-atake ng sandatahang lakas ng Ukraine, nasira ang dam ng Belgorod Reservoir. Alam namin na maaaring muling umatake ang kalaban at sirain ang dam, na maaaring magdulot ng pagbaha ang ilog, kapatagan ng baha mula sa rehiyon ng Kharkiv at ilang mga kalye sa ating mga baryo na tinitirhan ng humigit kumulang 1,000 residente. Kaya naman, nagsisimula kaming mag-alok ng pansamantalang matutuluyan sa Belgorod para sa mga residenteng nanganganib sa pagbaha at walang ibang mapagkukunan ng pansamantalang tirahan. Pinakamalaking naapektuhan ang hukbo ng Kremlin, hindi ang lokal na residente at sibilyan. Sa isang iglap, naging latian ang maraming trintsera at lungga ng mga Ruso at kumalat agad sa social media ang mga larawan at video ng malawakang pagbaha. Nagbahagi ang War Translated sa XX ng compilation ng mga video na kuha ng mga sundalong Ruso may caption, ang kagamitan at lungga ng mga Ruso ay lumulubog sa tubig sa Shebakino at Vovchansk axis. Matapos pumutok ang dam sa Belgorod, nagrereklamo ang mga mananakop na kailangan na nilang lumangoy para makarating sa kanilang posisyon. Makikita sa mga video na ang buong kalsada ay lubog sa tubig at ilang sasakyan ay tuluyang na-stuck sa putik, hindi makausad, pati na rin ang gumuhong tawiran sa ilog at ilang basang-basang trench ng mga Ruso. Sabi ng isang sundalo, matapos masira ang Belgorod Dam, mula infantry naging Marines kami agad, pero masuwerte pa rin kami. Sa katabing pwesto, binaha ang buong lungga at mga kagamitan. Batay sa datos at open source analysis, mukhang labis na lumubog ang ilang posisyon ng Ruso, kasama ang mga sasakyan, imbakan ng bala, at fortifikasyon na inanod ng baha. Ipinapakita rin ng mga satellite image ng lugar ang malawakang pagbaha sa ibabang bahagi ng Belgorod Reservoir, na tila patuloy pang tumataas ang level ng tubig. Naglalagay ito ng matinding presyon sa mga kalapit na pamayanan at unit ng militar. Higit pa ito sa simpleng abala, hindi lang basa ang damit, maputik ang bota, at sira ang trintsera, ang problema ng tropang Ruso. May ilang unit na tuluyang nawalan ng supply, hiwalay at lantad sa puwersa ng Ukraine sa lugar. Ayon sa mga ulat, winasak ng baha ang ilang ruta ng logistika ng militar ng Rusya, kasama ang mga unit mula sa ika-6 naput, 8 ika-100 at 16 ika-100 at 28 at ika-100 at 36 brigada na nanganganib malipol sa mga susunod na araw. Kinumpirma ng ika-16 na Army Corps ng sandatahang lakas ng Ukraine sa Telegram ang laki ng pinsala. Ayon sa mga sundalong Ukrainian, lumipat na ang agos sa kanilang panig matapos ang pag-atake sa dam. Hindi na pabor sa mga Ruso ang sitwasyon ngayon. Pagkatapos atakihin ang Belgorod Dam, nagsimula itong tumagas, sabi ng media ng Rusya. Bumaba ng 1 metro ang tubig sa reservoir sa isang araw. Sabi nila, pumasok ang tubig sa mga bahay sa Seversky Donetsk at may ulat na binaha na rin ang mga lungga ng Ruso. Ang mahalaga, mas nagiging komplikado ang lohistika ng kalaban. Kaya pala naputol sa pangunahing puwersa ang mga unit na nakatawid sa Seversky Donetsk. Kamangha-manghang pagpapakita ng taktikal na katalinuhan ng Ukraine. Alam ng kanilang mga puwersa na kailangan nilang mag-isip ng kakaiba para mapabagal ang pag-usad ng Russia sa rehiyon. Nauunawaan nila na determinado ang Kremlin na kontrolin ang Vovchansk
Inilalagay ang maraming tropa at yaman sa lugar. Tinanggap ng mga Ukrainyano na malamang hindi nila matutumbasan ang Russia pagdating sa dami ng tao. Kaya kailangan nilang maghanap ng paraan para mapantay ang laban. At nakaisip sila ng isang tunay na napakagaling na plano. Isang bagay na mahihirapan pang maisip ng ibang mga puwersang militar sa buong mundo. Maraming militar ang nagdesisyong maghukay ng posisyon sa Vovchansk para mapanatili ang depensa hanggat kaya, aasa sa supply at dagdag tropa para magpatuloy. Pero sa huli, siguradong babagsak rin sa matinding pagsubok. Hindi pwedeng mag-isip ng ganoon ang Ukraine. Hindi nila basta-basta pwedeng isuko ang mahahalagang lupain nang hindi ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya para ipaglaban ang mga ito. Dahil mas kaunti ang tropa at yaman nito kaysa kalaban, kailangan nitong mag-isip ng bagong paraan para mabigla ang puwersa ng Kremlin. Tiyak na nagawa nila iyon dito. Kahit ang pinakamagaling na komandante ng Russia ay hindi inasahan ang ganitong pag-atake. Alam ang pwesto ng mga brigada ng Russia. Sinamantala ng Ukraine ang pagkakataon. Inatake ang dam, binaha ang rehiyon, at binago ang sitwasyon roon. Ngayon, imbes na isipin ang pagsulong at pagsakop sa lungsod, maraming sundalong Ruso ay nagpipilit na lang mabuhay. Dahil inanod ang supply at naputol ang linya ng supply, hindi na materhan ang mga trinsera, kaya napilitan silang maglakad sa tubig para maghanap ng mas tuyo at ligtas na lugar. Marami ang posibleng hindi na mabuhay dahil malamang nahanapin ng mga unit ng Ukranya ang mga nag-iisang sundalong Ruso. Sabik nilang dakpin ang sinumang makita nila at gawing patas ang laban sa lugar. Dahil dito, matitiyak na matatag at kontrolado ng Ukranya ang Vovchansk sa mga darating na araw at linggo. Dahil matagal bago makabawi ang Rusya rito, maaaring abutin ng ilang linggo o higit pa ang pagkukumpuni ng dam at pwedeng magpatuloy ang pag-apaw ng tubig sa panahong iyon. Kung uulan pa ng malakas sa rehiyon at hindi pa tapos ng Ukranya ang dam, posibleng lumala ang sitwasyon. Maaaring magsagawa pa ang kanilang puwersa ng panibagong drone o missile attacks sa estruktura na magpapalala ng bitak at pagbaha sa ilog at mag-iiwan sa mas maraming sundalong Rusya na naipit at hirap makaligtas. Sa maraming paraan, ang insidente ay isang maliit na larawan ng buong digmaan hanggang ngayon. Isa itong digmaan na sa maraming aspeto ay parang laban ni David kontra kay Goliath. Isang kwento kung saan ang mas malaki, mas malakas, at mas agresibong puwersa ay umaatake sa tila mas maliit at mas mahina na kalaban. Katulad ni Goliath, umasa ang Rusya sa kanilang lakas at dahas sa kanilang paghahangad ng tagumpay. Binabayo ng Rusya ang Ukraine gamit ang mga grupo ng drone, sunod-sunod na pagpapakawala ng mga misil at matindi at walang humpay na mga pag-atake sa harapan, gamit ang mga tangke, bomber, artilleriya at iba pa upang dagdagan ang presyon sa kanilang kalaban. Samantala, naging perpektong David ang Ukraine. Nauunawaan nito na sila ang mas maliit at mas mahina sa dalawang naglalaban, lalo na pagdating sa bilang at mga estadistika. Kinailangan niyang mag-isip ng matalino, tinutukoy at sinasamantala ang kahinaan ng kalaban sa bawat pagkakataon. Iyan mismo ang nangyari sa Belgorod. Bahagyang napinsala ang Ukraine pero agad itong gumanti nang magkaroon ng pagkakataon. Laking gulat ng kalaban, ngayon ay tinatamasa na nila ang bunga ng pagsisikap at taktikal na plano. Nagtataka ang mga tropang Ruso kung ano ang nangyari habang iniiwan nila ang mga lumulubog na sasakyan at nasirang supply dahil sa tubig. Ayos lang, panibagong araw na naman. May drone attack na naman ang Ukraine sa oil refinery sa loob ng Russian Federation. Madalas na itong mangyari. Sinasabotahe ng mga drone ng Ukraine ang oil refinery. Mahabang pila ng gas ang nabuo sa Crimea, Belgorod, Krasnodar, Krai, at iba pang lugar sa Russia. At ang tinuturing na energy superpower ng mundo ay nakakahiya pang nahihirapan na mapanatiling umaagos ang gas sa mga gasolinahan ng kanilang bansa. Hindi ito ang inaasahan ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia nang aprubahan niya ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong Pebrero 2022. Inasahan na matatapos agad ang digmaan sa mabilis na pagsuko ng Ukraine at pagbabalik ng gobyernong kaalyado ng Moscow. 4 na taon na, ang bansa ni Putin ay patuloy pa ring nakalubog sa matinding digmaan sa silangang Ukraine. Mas matindi pa, isang mapanirang digmaan ng gantihan na layong ubusin ang lakas ng bawat panig sa pagsira ng mga pasilidad ng enerhiya. Lumalaki ang epekto ng mga pag-atake ng Ukraine sa mga oil refinery sa Rusya. Kaya marami ng Western analyst ang naniniwalang unti-unti nang bumabagsak ang bansa. Narito ang mas malapitan na pagtingin sa pinsalang dulot ng Ukraine, kung paano sinusubukan tumugon ng Rusya,
at kung ano ang ibig sabihin nito para sa magiging resulta ng labanan. Simula Agosto, tinarget ng Ukraine ang hindi bababa sa 16 sa 38 oil refinery ng Rusya, na may higit 20 pag-atake. Ang pinakahuling matagumpay na tinamaan ay ang Ryazan Oil Refinery noong Oktubre 23. Ang planta na nagsusuplay ng gasolina sa Moscow Oblast ay pang-apat na pinakamalaking oil refinery sa Rusya. Nagproseso ito ng 100 at 31 milyong tonelada ng langis noong 2024 at kumakatawan sa 5% ng kabuuang kapasidad ng refinery ng Rusya ayon sa mga pagtataya ng Rusya. Matapos ang pag-atake, ito na ang pangatlo ngayong 2025. Nagkaroon ng sunog sa planta matapos ang crude distillation unit, 4 primary processing unit na may kapasidad na 4 milyong tonelada bawat taon o 80,000 bariles bawat araw. Dahil sa malaking pinsala, itinigil ang operasyon ng refinery at nasuspinde rin ang ilang katabing unit tulad ng reformer, vacuum, gas, langis, hydrotreater, at catalytic cracker. Noong nakaraang gabi, tinamaan ng isang drone attack ng Ukraine ang Dagnontech Oil Refinery sa Makhachkala, Dagestan, na mahigit 800 at 50 milya ang layo mula sa pag-atake sa Ryazan. Isang source mula sa militar na intelihensya ng Ukraine ang nagsabi sa Kiev Independent na ang pangunahing unit ng oil processing ng ABT ay napinsala at nagkaroon ng malakihang sunog. Mas maliit ang refinery na may kapasidad na 1 milyong tonelada bawat taon. Mahalaga pa rin itong bahagi ng Timog Energy Chain ng Russia na sumusuporta sa military logistics sa Caucasus at Caspian Fleet. Ang refinery na dating pag-aari ng pamilya ni Magmalmed Sultan Magmomedov. Ang kontrobersyal na dating kalihim ng estado ng Dagestan ay inilipat sa estado noong Agosto matapos matuklasan ang malawakang pandaraya at korupsyon. Ilang gabi bago nito, Oktubre 19 doble ang problema ng mga oil refinery sa Russia. Hindi bababa sa isang Ukrainian drone ang tumama sa Novokuibishevsk Oil Refinery sa Samara Oblast, ang pangalawang ganitong pag-atake sa ilang linggo. Dahil sa pag-atake, nasunog at nasira ang pangunahing unit ng AVT, 11 isang malaking tangke ng gasolina, at isang electrical transformer. Dahil dito, tuluyang itinigil ang operasyon ng parehong pangunahing unit ng oil refining sa planta. Ang unang AVT, 11 ay may kapasidad na 18,900 tonelada bawat araw, habang ang pangalawang AVT, ay may kapasidad na 4,000 at 700 tonelada bawat araw. Di pa magagamit ang planta hanggang Nobyembre, ayon sa mga pinagkukunan. Sa parehong gabi, sa kanlurang bahagi rin ng Rusya, tinamaan ng isang pag-atake ng drone mula sa Ukraine ang planta ng pagpoproseso ng gas sa Orenburg na matatagpuan sa baryo ng Kolodnia Kiluchi sa Orenburg. Ayon sa Reuters, ito ang pinakamalaking gas chemical complex sa buong mundo na may kakayahang magproseso ng 300 at 75 bilyong kubikometro ng gas kada taon. Ang lugar ng Orenburg ay naging target din ng Ukraine ilang linggo bago ito nang tamaan ng drone ang Orsnevdie Orgsintes Oil Refinery. Kasunod nito, may itim na usok na umangat mula sa planta. Isa ang refinery na ito sa pinakamalaki sa Russia, na may taunang kapasidad na magproseso ng 66 milyong tonelada. May 30 uri ng produktong petrolyo gaya ng gasolina, diesel, jet fuel, bitumen, at fuel oil na ginagawa sa planta. Noong Oktubre 12 nasunog ang isa sa pangunahing oil refinery ng Republika ng Bashkortostan. Sa pagkakataong ito, tinamaan ng isang drone mula sa Ukraine ang isa sa malalaking refinery ng Bashnev sa lungsod ng Ufa. Ang Bashnev conglomerate ang may-ari at nagpapatakbo ng 3 pangunahing oil refinery sa Ufa: Bashnev Ufa-Nevchakim, Bashnev Novoil, at Bashnev UNPZ. Sama-sama, bumubuo sila ng isa sa pinakamalaking oil refining complex sa Rusya, na may kapasidad na halos kalahating milyong bariles kada araw. Ayon sa ulat, nasira ng pag-atake ang AVT. 5 unit ang pangunahing unit ng oil refining na mahalaga sa proseso ng produksyon. Mula noong simula ng Oktubre, tinarget din ng mga drone ng Ukraine ang Antipinsky Refinery sa Tiumen, Slavnet Yanos sa Yaroslavl, Rosnef's Tuapsir Refinery, at ang Kinev Refinery sa rehiyon ng Leningrad. Ang sunog sa Kinev ay nagdulot ng pagsasara
ng pangunahing unit nito, na bumubuo ng humigit kumulang 40% ng kapasidad ng pagpoproseso nito. Hindi pa kasama rito ang pag-atake sa Feodosia Oil Terminal sa Crimea noong Oktubre 13, kung saan tinamaan ng long-range drones ang 5 o higit pang storage tank. Nagdulot ang mga pag-atake ng malaking sunog na nakita pa sa satellite matapos ang 2 araw. Ang mga pag-atake noong Oktubre ay pagpapatuloy ng seryeng pag-atake ng Ukraine sa mga pasilidad ng enerhiya ng Russia mula Agosto, na nagdulot ng malaking kaguluhan sa ekonomiya ng Russia. Ayon kay Dr. Richard Connolly, ang summer offensive ng Ukraine na tinatawag na kinetic sanctions ay mas naging mapanira kaysa sa kampanya nito laban sa mga pasilidad ng enerhiya ng Russia noong 2024 dahil mismo sa tamang timing ng kampanya. Si Dr. Connolly ay eksperto sa ekonomiya ng Russia, lalo na sa industriya, enerhiya, at depensa. Associate Fellow siya sa Royal United Services Institute sa London at naging Adjunct Senior Fellow sa Center for New American Security. Nagsulat siya ng mga librong Tugon ng Russia sa mga parusa, 2018, at Ang Ekonomiya ng Russia, isang napakaikling panimula, 2020, tungkol sa ekonomiya at military-industrial complex ng Russia. Sa panayam kay Matt Williams sa Willie OAM YouTube channel, sinabi ni Dr. Connolly na ang mga pag-atake noong 2024 ay nangyari sa pagtatapos ng taglamig at simula ng tagsibol, habang sa 2025 ay nakatuon ito sa tag-init. Panahong iyon ang pinakamataas ang demand sa gasolina sa Russia. Gaya ng ibang bansa, nagbabakasyon ang mga tao tuwing tag-init, habang nag-aani ng gasolina ang mga magsasaka. Kadalasang kulang ang supply tuwing ganitong panahon, kaya anumang dagdag na presyon ay mabilis magdudulot ng sakuna. Ang pagtaas ng presyon sa supply ng gasolina ay dulot ng mga pag-atake ng Ukraine. Bago pa ang mga pag-atake noong Oktubre, bumaba na sa 486 na milyong bariles bawat araw ang produksyon ng pagpipino ng Russia. 10% mas mababa kaysa Hulyo at pinakamababa sa 5 taon. Sabi ng Rostat, tumaas ng 200 at 58% ang presyo ng tingiang gasolina noong Setyembre, pinakamataas mula 2018, tumaas ng 1,200 at 73% ang presyo sa loob ng 1 taon, pinakamabilis sa 14 na taon. Ayon sa investigasyon ng British Broadcasting Corporation, ilang linggo na ang nakalipas. Hindi bababa sa 57 rehiyon ng Rusya ang nagkaantala sa supply ng gasolina dahil sa mga pag-atake ng Ukraine sa mga refinery mula Agosto. Ngunit karamihan ay bumabalik na sa normal. Mga ulat mula sa Reuters, Bloomberg at S. Ayon sa P Global Commodity Insights, hindi bababa sa 10 negosyo kabilang ang export, ang bahagya o tuluyang nagsara noong Agosto at Setyembre. Sabi ni Sergei Vakulenko ng Carnegie Berlin Center para sa Russian at Eurasian Studies, mula Hulyo hanggang unang bahagi ng Oktubre, bumaba ng halos 10% ang produktibidad ng mga refinery ng Russia. Ngayong linggo, 2 beses ipinahayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang pinsala. Bumaba ng 20% ang kapasidad ng oil refining ng Moscow dahil sa long-range strike ng Ukraine sa mga refinery ng Russia. Maaaring pinalalaki niya ang kwento, o baka totoo ngang nagdoble ng pinsala ang pag-atake ng Ukraine noong Oktubre. Pero alinman sa dalawa, ang ibig sabihin ng pagkawala ng kapasidad sa pagre-refine ay kaguluhan sa mga gasolinahan para sa maraming karaniwang Ruso na sinusubukang magpatuloy sa kanilang mga gawain. Hindi gaanong naaapektuhan ng problema sa supply ng gasolina ang militar ng Rusya sa parehong antas. Kadalasang diesel ang gamit ng militar, habang ang mga atake sa refinery ay higit na apektado ang gasolina. Ngunit ang kakulangan ng gasolina sa mga gasolinahan nagpapahirap sa mga karaniwang Ruso at negosyo sa Rusya sa paraang maaaring mas maramdaman ni Putin. Ang kakulangan at pagtaas ng presyo ng gasolina ay nagdudulot ng hindi kasiyahan sa mga tao. At ang populasyon na direktang nakararamdam ng epekto ng digmaan ni Putin sa Ukraine ay malamang na hindi na ganoon kalaki ang suporta dito kumpara sa nakaraan. Kamakailan, sinabi ni Dmitry Peskov, tagapagsalita ng Kremlin, na nagkakaisa ang mga Ruso sa likod ni Pangulong Putin at handang tiisisin ang hirap. Pero ang kakulangan at mahal na presyo ng gasolina ay maaaring agad magbago ng lahat ng iyon. Noong Enero 2025,
at 22 isang pag-aaklas sa Kazakhstan dahil sa biglaang pagtaas ng presyo ng liquefied petroleum gas, ang mabilis na nauwi sa kaguluhan sa buong bansa, malawak na protesta, at pagsunog ng gusali ng gobyerno ang nagtulak sa panawagan ng tulong na nagdala ng tropang Ruso para ibalik ang kaayusan. Si Nursultan Nazarbayev, na namuno sa Kazakhstan ng 3 dekada mula pagbagsak ng Soviet Union, ay nagbitiw matapos ang kaguluhan. Alam ni Putin ang posibleng kaguluhan sa Russia, kaya't nagmamadali siyang patatagin ang sitwasyon kasama ang kanyang gobyerno. Ang unang paraan na sinubukan ng mga Ruso ay ang pagbabawal ng pag-export ng gasolina at diesel fuel upang matiyak na may sapat na supply ng gasolina para matugunan ang pangangailangan sa loob ng bansa. Nagsimula ang pagbabawal noong Setyembre 2023 para pigilan ang pagtaas ng presyo sa anihan dahil sa ulat ng kakulangan ng gasolina sa timog ng bansa. Ayon kay Deputy Prime Minister Alexander Novak, handa ang gobyerno sa matinding hakbang para pigilan ang pagtaas ng presyo ng gasolina dahil sa implasyon at pagtaas ng presyo ng langis sa mundo. Medyo bumaba na ang presyo ng langis mula noon, pero nananatili pa rin ang pagbabawal sa pag-export ng gasolina. Inanunsyo ni Deputy Prime Minister Alexander Novak noong Setyembre 2025 ang bagong pagpapalawig na sumasaklaw sa lahat ng exporter at producer upang patatagin ang lokal na merkado sa gitna ng patuloy na abala mula sa mga pag-atake ng Ukrainian. Sabi ni Connolly, hindi gaanong nababawasan ng export ban ang pondo ng digmaan ng Russia gaya ng iniisip ng iba. Sabi niya, pinapataas ng Russia ang produksyon ng krudong langis kaysa pinong gasolina para mabawi ang nawalang kita sa export. Depende sa presyo ng langis. Maaari itong mas mapakinabangan pa. Gayunpaman, kahit anong dating nakalaan para sa export na gasolina na ngayon ay available na sa loob ng bansa, hindi pa rin nito tunay na nalutas ang problema sa kakulangan ng gasolina sa anumang makabuluhang paraan. Kung nangyari iyon, hindi napilitan ang Rusya na dagdagan ang pag-aangkat ng gasolina. Tama iyon. Ang Rusya, na dating superpower sa langis at gasolina, ay ngayon nag-aangkat na ng gasolina para tugunan ang lumalalang problema nito. Ang unang inangkat na gasolina ay mula sa pangunahing kaalyado ng Rusya, ang Belarus. Karaniwan, kaunti lang ang inaangkat ng Rusya na gasolina mula Belarus. Nagaling din sa krudong langis ng Rusya na pinino roon. Kinailangan ng Rusya na mag-angkat ng mas maraming gasolina mula Belarus noong nakaraang taon para sa kakulangan, pero hindi kasing laki ng kailangan nila ngayon. Noong Setyembre, ang pag-export ng gasolina sa tren mula Belarus papuntang Rusya ay tumaas ng 4 na beses sa 49,000 metriko tonelada o 14,000 at 500 barilyes kada araw. Ang pagbiyahe ng gasolina mula Belarus para sa karagdagang pag-export sa pamamagitan ng mga pantalan ng Rusya ay bahagyang tumaas ng mga 1% noong nakaraang buwan, umabot sa 140,000 tonelada. Maaaring tinutugunan nito ang kakulangan dulot ng pagbabawal ng Rusya sa pag-export ng gasolina. Ang Naftan at Muser oil refineries sa Belarus ay may kapasidad na 240,000 barils kada araw. Ngunit kadalasang gumagawa lang ng 180,000. Para mailagay sa tamang perspektibo, ang Rusya ay kumukonsumo ng humigit kumulang 38 milyong bariles ng langis bawat araw sa lahat ng anyo nito. Krudo, gasolina, diesel, pang-eroplano na gasolina, at iba pa. Sa bilang na yan, noong 2023, mga 86,000 bariles bawat araw ang gasolina. Noong Setyembre, ang padala ay mas mababa sa 2% ng araw-araw na kailangan ng Rusya. Ipinapakita ng mga pila at walang laman na bomba ng gasolina sa Rusya ang laki ng epekto nito. Ang Belarus ay kumukonsumo lang ng humigit kumulang 24,000 bariles kada araw sa loob ng bansa. Ibig sabihin ay maaari itong mag-export ng mas marami pa. Sa teorya, hanggang mga 150,000 bariles kada araw. Noong unang Oktubre, tinaya ng Russian Financial Gazette, Komissant, na kulang ng 40,000 tonelada ng gasolina sa Rusya mula sa karaniwang 1 milyong tonelada kada buwan o 20%. Ang pag-aangkat ng 150,000 bariles araw-araw mula Belarus ay sapat para maibsan ang kakulangan. Malaki pa ring tanong kung posible ito sa lohistika. Gaano katagal bago magawa? At gaano katagal magiging epektibo ang mga hakbang? Kaya gumagawa ang Rusya ng mga bagong hakbang para mag-angkat ng gasolina mula ibang bansa.
bago ang digmaan, bukod sa nabanggit na halos di gaanong mahalagang dami ng gasolina na inaangkat mula Belarus, halos walang inaangkat na gasolina ang Rusya mula sa ibang bansa. Bakit kaya? Nag-e-export naman ito ng maraming container ship na puno ng gasolina. Iba na talaga ang kwento ngayon. Noong unang Oktubre, iminungkahi ni Novak na gawing 0 ang 5% import customs duties sa gasolina mula China, South Korea at Singapore. Papayagan lang ang pag-aangkat sa ilang checkpoint sa Russian Far East. At tanging mga autorisadong organisasyon lang tulad ng Rosneft, NNK Joint Stock Company at State Foreign Trade Enterprise from Sea Import ang papayagang mag-supply ng gasolina. Iminungkahi rin niya na payagan ang paggamit ng monomethyl aniline, isang octane booster, sa produksyon ng gasolina sa loob ng 6 na buwan. Ang dahilan niya ay ang mga hakbang na ito ay magpapahintulot na madagdagan ng hindi bababa sa 300 at 50,000 tonelada ng gasolina at 10,000 tonelada ng diesel fuel bawat buwan sa lokal na merkado. Naniniwala siyang ang pagdagdag ng monomethyl aniline sa mababang octane na gasolina para makagawa ng mataas na octane na Class 5 ay magdadagdag ng 50,000 tonelada ng available na gasolina. Gayunpaman, ito ay isang kontrobersyal na hakbang. Ipinagbawal na ang monomethyl aniline additive sa Russia mula 2,000 at 16 para matugunan ang European Environmental Standards. Hindi ito kabilang sa pinakamalilinis na uri ng gasolina. Habang unti-unting lumalayo ang European Union sa hydrocarbons ng Russia, nagiging hindi na mahalaga para sa Russia ang pagsunod sa regulasyon ng European Union. Malinaw din na ang kasalukuyang kakulangan ng gasolina sa Russia ay nag-udyok sa kanila na gumamit ng mga alternatibong hakbang. Gayunpaman, nagpapahiwatig ito ng pagkawala ng kumpiyansa sa kakayahan ng bansa sa pagdadalisay at ng kahandaang gamitin ang merkado upang pagtakpan ang isang estratehikong kakulangan, lalo na kung iyon ang mga senyales na gusto mong makita. Ayon sa Euromaidan Press, inagaw ng Estado ng Rusya ang kumpanyang enerhiya na Obolcom at Inigo mula sa 2 oligarko at inilagay ito sa kontrol ng Estado. Sabi nila, patunay ito ng desperadong hakbang ng pamahalaan ng Rusya dahil sa bumabagsak na kapasidad ng pagpipino. Totoo, habang marami ang tumutukoy sa mga pila para sa gasolina at nakakahiya na pangangailangang mag-angkat ng gasolina bilang mga palatandaan na malapit ng gumuho ang Rusya. Ang iba naman, tulad ni Dr. Connolly, ay nagbababala na mag-ingat sa pagbibigay ng labis na kahulugan dito. Totoo, ilang beses tumaas sa record high ang presyo ng gasolina ngayong tag-init. Tumaas ng 836% ang presyo ng gasolina sa buong bansa mula Enero hanggang Setyembre 2000 at 25. Mahigit doble ito ng inflation rate na 400 at 16% sa parehong panahon, ayon sa opisyal na datos ng Rosstat. Noong unang bahagi ng Oktubre, nalampasan ng presyo ng gasolina sa tingian ang inflation sa loob ng 9 na sunod-sunod na linggo. Gayunpaman, tumaas lang ito ng halos 10% ngayong taon. Mas mababa pa iyon kaysa inflation sa Ukraine at hindi ito ang bilang na magpapagalit sa tao. Malinaw na nagdudulot ang Ukraine ng abala sa ilang rehiyon. Kadalasan, nangyayari ito sa malalayong bahagi ng lupaing ito, gaya ng Malayong Silangan, Crimea, at Donetsk. Ayon sa maraming YouTube video mula sa mga karaniwang manlalakbay, hindi ramdam ang hirap sa Moscow, St. Petersburg, Kazan, at iba pang mahahalagang lungsod. Ito ang mga sentrong dapat gamitin ng Ukraine para magdulot ng kaguluhang panlipunan at pilitin si Putin na makipagnegosasyon sa hindi kanais-nais na kondisyon para sa Russia. Ang layunin ng mga pag-atake? Ang problema para sa Ukraine, ayon kay Dr. Connolly, ay hindi pa rin madalas o sapat ang lakas ng pag-atake ng Ukraine sa mga refinery ng Russia upang magdulot nito ang antas ng dalamhati na iyon. Bahagi nito ay dahil sa napakalayong distansya na kailangang tahakin ng mga drone para marating ang karamihan sa mga refinery ng Russia. Dahil sa distansya, kaya lang ng drone magdala ng maliliit na warhead, kadalasan hanggang ilang 100 lang. At hindi iyon sapat para tuluyang maparalisa ang mga refinery ng Russia, lalo na kung isang beses lang sa isang buwan o mas kaunti pa ang pag-atake sa bawat refinery. Nagbabala siya na ang mga oil refinery ay dinisenyo para mabawasan ang pinsala ng mga pagsabog. Tulad ng paghahati ng imbakan, sila ay humaharap sa mga pinakamadaling magliyab na materyales. Sa totoo lang,
karaniwan din silang napakalaki at malalawak na mga negosyo. Ibig sabihin, kahit drone strike na may 300,000 warhead ay pwedeng magdulot ng malaking sunog at pansamantalang itigil ang operasyon. Napakabihira na ang lahat ng produksyon sa isang malaking refinery ay tuluyang titigil at kadalasan ay mabilis na naisasagawa ang mga pagkukumpuni. Si Bakulenko mula sa Carnegie Russia Eurasia Center ay sumasang-ayon sa pananaw na iyon at sinabing sa ngayon, karamihan sa mga refinery ay nakabalik na sa halos buong kapasidad ng operasyon sa loob lamang ng 1 o 2 linggo matapos tamaan. Napansin din na naglalagay ang Rusya ng mga lambat at iba pang proteksyon laban sa drone sa kanilang mga refinery. Kamakailan, ipinasa ang batas na nagpapahintulot sa pagmomobilisa ng veterano ng digmaan para protektahan ang mga refinery. Hindi direktang sinasabi kung gaano kalaki ang problema ng mga drone attack ng Ukraine, pero base sa aksyon ng Ukraine, dapat mabawasan ng hakbang na ito ang epekto ng mga pag-atake. Tinukoy ni Connolly na hindi nagawang sirain ng Russia ang energy grid ng Ukraine kahit sa matinding pambobomba, kaya dapat mag-ingat. Kung kulang ang kakayahan ng Russia na sirain ang energy system ng Ukraine gamit ang mas malaking arsenal, hindi makatuwirang asahan na magkakasanhi ang Ukraine ng mas malaking pinsala sa mas malawak na oil refining industry ng Russia gamit ang mas kaunting lakas. Ayon sa kanya, dito papasok ang long-range missile na sinusubukang kunin ni Zelensky na posibleng magbago ng sitwasyon. Ngunit ngayon, hindi pinalampas ng Russia ang mga pag-atake ng Ukraine sa kanilang refinery nitong mga buwan dahil sa patuloy na pambobomba ng Russia sa mga pasilidad ng kuryente at gas ng Ukraine. Nagkaroon ng sunod-sunod na emergency blackout sa bansa. Mas malala pa, naantala ang simula ng pagpainit at dumarami ang opisyal na nagbababala sa mahirap na taglamig na paparating. Bumibigay na ang makinarya ng digmaan ng Russia sa matinding presyon. Ipinakita ng sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine ang malalalim na kahinaan ng Kremlin. Hindi lang sa digmaan, kundi pati sa bayan. May kakulangan sa gasolina, hirap sa ekonomiya, at hindi pagkakasiya ng publiko. Ang ilusyon ng kontrol na sinusubukang ipakita ni Putin ay mabilis nang nawawala. Noong Agosto ng 2024, tila nasa bingit ng malaking tagumpay ang Rusya. Ayon sa mga ulat noong panahong iyon, ilang araw na lang at masasakop na ng mga tropa nito ang lungsod ng Pokros, isang napakahalagang kuta ng Ukraine na matatagpuan sa rehiyon ng Donetsk. Mahigit 1 taon na ang lumipas, ngunit nananatili pa ring kontrolado ng Ukraine ang lungsod. Hanggang ngayon, kahit mas marami ng 8 beses ang tropa ng Russia, wala pa ring progreso ang hukbong Ruso sa Pokras at patuloy ang kanilang sunod-sunod na matitinding pagkatalo. Isang kahangahangang kwento ito. Patunay ito sa katatagan ng Ukraine at sa natatangi nilang kakayahang magtiyaga at ipagtanggol ang mahahalagang estratehikong lokasyon. Gayon din, isa pang patunay ng nakakagulat na kakulangan sa kakayahan ng Russia. At nagsimula ang lahat ng ito mahigit 1 taon na ang nakalipas, noong tag-init ng 2024, noong huling bahagi ng Hulyo at unang bahagi ng Agosto. Mabilis na nakakuha ng ilang tagumpay ang mga puwersa ng Russia. Kinontrol nila ang iba't ibang baryo at maliliit na pamayanan sa gitnang bahagi ng Donetsk, tulad ng Progress at Lozovatskaya. Bawat tagumpay ay naglapit sa kanila sa Pokrovsk, kaya tumindi ang takot na malapit ng mapa sa kamay ng kalaban ang lungsod. Habang patuloy na nakakakuha ng teritoryo ang Russia, iniutos ni Serhiy Dobryak ng Pokros City Military Administration ang paglikas noong Agosto 15. Malapit na ang hukbong Ruso sa Pokros at ang kanilang puwersa ay nasa mahigit 10 kilometro na lang mula sa labas ng komunidad. Tinatamaan nila ang infrastruktura at tirahan, kaya may nasasaktan o namamatay na sibilyan. Maraming ahensya ng balita sa mundo ang nag-ulat ng malulungkot na balita tungkol sa sitwasyon ngayon. Kinumpirma ni punong komandante ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, Oleksandr Syrsky, na mas matindi ang labanan sa direksyon ng Pokros kaysa ibang bahagi ng linya. Maging si Pangulong Vladimir Zelensky ay nag-aalala sa kinabukasan ng lungsod, ayon sa kanyang pahayag noong tag-init na iyon. Ngayon, itinatambak ng mga puwersang Ruso ang pinakamaraming tauhan, pinakamaraming armas at cab bomb, lahat ng mayroon sila sa direksyon ng Pokros. Madilim ang sitwasyon, lalo na dahil mas marami ang puwersa ng Ruso kaysa Ukrainyano sa lugar. Halos 4-1 ang rasyo. Tinatayang 20 Ruso na rehimento at brigada ang gumagalaw sa silangan ng Pokros noon. Sa kabuuan,
Humigit kumulang 40,000 sundalo ang mayroon sila. Samantala, ang Ukraine ay nakapagpadala lamang ng 6 na brigada sa lugar na may kabuuang humigit kumulang 12,000 sundalo. Ginagawa nila ang lahat para ipagtanggol ang lungsod at mga kalapit na pamayanan habang papalapit ang mga Ruso araw-araw. Kahit sa pinakamagandang sitwasyon, kayang pabagalin lang ng mga tagapagtanggol ng Ukraine ang kalaban. Kung makarating sila sa hangganan ng lungsod, baka mapigilan nilang makuha agad ng kalaban ang kontrol. Ngunit ang pagbagsak ng Pokros ay tila hindi na maiiwasan bago matapos ang 2024. Pagkatapos, may nangyaring kakaiba. Nagsimulang bumagal ang pag-usad ng Rusya at pagkatapos ay tuluyang huminto. Lumipas ang mga araw at linggo. Ngunit hindi dumating ang matagal ng inaasahang anunsyong nasakop na ng Kremlin ang lungsod. Sa halip na pumasok sa Pokros, gamit ang kanilang mga tangke at mga armored na sasakyan. Dinudurog ang anumang depensa sa kanilang daraanan at mabilis na nagwawagi. Natuklasan ng mga puwersang Ruso na mas mahirap palang sakupin ang lungsod kaysa sa kanilang inaasahan. Kahit nasakop nila ang ilang kalapit na lugar at napaligiran ang lungsod, hindi nila nakuha ang mahalagang tagumpay. Pagtapos ng 2,024 na bigo ang Russia na makamit ang kanilang layunin. Pagsapit ng 2,025 ang sektor ng Pokrov ay nauwi sa pagkakatigil. Ang mabagal ngunit tuloy-tuloy na pag-usad ng Russia ay biglang huminto at nagawa pa ng Ukraine na itaboy pabalik ang kalaban at mabawi ang ilan sa mga nawalang teritoryo nito. Dahil naging matatag ang harapan sa unang pagkakataon matapos ng matagal, malinaw na hindi natuwa ang pamunuan ng Russia noong Marso. Lalo pang pinilit ng hukbong Ruso na sakupin ang lungsod gamit ang lahat ng kaya nilang taktika para magtagumpay. Gumamit sila ng tangke, artilyeriya at bomba para atakihin ang Pokros at mga karatig lugar. Sinubukan nilang higit pang palibutan ang lungsod at putulin ang mga linya ng supply nito sa pamamagitan ng pagmarcha papunta sa isa pang kalapit na lungsod, Dobropilya, at nagpadala pa ng mga grupong saboteur sa loob mismo ng lungsod, nakadamit bilang mga lokal na sibilyan, upang maghasik ng kaguluhan mula sa loob. Wala sa mga iyon ang nagtagumpay. Ipinakita nila ang inobasyon at kakayahan sa pag-adapt. Natuklasan ng Ukraine ang paraan para kontrahin ang bawat hakbang ng mga Ruso laban sa kanila. Gumamit sila ng mga drone, mina, at iba pa para pigilan ang mga tangke at armor na sumulong papunta sa lungsod at naglunsad ng matagumpay na kontra-opensiba sa direksyon ng Dobropilya para ihiwalay ang mga unit ng kalaban. Nakahanap pa sila ng paraan, kasama ang mga taga-Pokros, para matukoy at mapatigil ang mga saboteur, kaya lalo pang pinaigting ng Rusya ang kanilang mga hakbang. Sa mga buwan ng tag-init, bilang bahagi ng kanilang malaking opensiba tuwing tag-init, nagtipon ang mga Ruso ng humigit 110,000 sundalo, 500 tangke, 700 armored vehicles, 500 at 60 artilyeriya, at 100 at 80 multiple launch rocket systems sa Pokrovsk. Sa pagkakataong ito, hindi maaring mabigo at kumpiyansa ang Kremlin na magwawagi sila. Desperado si Putin na masakop ang Pokros bago ang pag-uusap nila ni Pangulong Donald Trump dahil naniniwala siyang ipapakita nito na nananalo ang Russia sa digmaan at mapipilitang sumuko ang Ukraine at mga kaalyado nito sa isang kasunduang pangkapayapaan na dikta ng Russia. Gayunpaman, nanatiling matatag ang lungsod, nalampasan ang mga buwan ng tag-init at nanatili pa ring kontrolado ng Ukraine na nagdadala sa atin hanggang sa kasalukuyan at sa pinakabagong desperadong pagtatangka ng Russia na ipakita ang kanilang kapangyarihan sa lugar. Batay sa bagong ulat, matagal nang natalo ang mga tropang Ruso. Pagkatapos ng mahigit 1 taon ng pagsisikap, narating nila ang labas ng Pokros at nagpapatuloy ang labanan sa kalsada ng dalawang panig. Mas marami ang mga Ruso kaysa sa mga Ukranyano ng halos 8 sa isa. Ngunit nahihirapan pa rin silang makamit ang tagumpay at maabot ang kanilang mga layunin. Nananatili pa rin sa Ukraine ang lungsod, pero ayon kay Zelensky noong Oktubre, 28 isipin kung gaano karaming puwersa ng Russia ang naroon. Pero sa parehong panahon, hindi pa rin nila nakamit ang planadong resulta. Isa na namang nakakahiya na resulta para sa Kremlin. Kahit na mas malaki ang kanilang puwersa kumpara sa kalaban, patuloy pa ring nabibigo at natatalo ang kanilang hukbo. Sunod-sunod ang pagkatalo at pagkalugi. Ayon sa mga ulat, tinatayang 2,000 at 200 sundalong Ruso ang nahuli ng Ukraine
sa rehiyon nitong unang 6 na buwan ng taon. Marami pang nasugatan o napatay dahil sa sunod-sunod na atakeng hindi maayos ang plano at koordinasyon sa lungsod noong 2025 at marami pang iba ang malamang namamatay sa mga darating na araw at linggo ng matinding labanan sa lungsod na naghihintay pa. Gayunpaman, ibinubuhos pa rin ng Rusya ang lahat ng mayroon ito sa lungsod. Ayon sa mga militar ng Ukraine, iniulat na may 10 beses na mas maraming drone ang Rusya kaysa sa Ukraine sa bahaging ito. At ang ilan sa mga sundalo nito ay inuulit ang estratehiyang paninira na nakita noong tag-init, kung saan nagpapanggap silang mga sibilyan upang makalusot sa mga depensa at makapasok sa sentro ng lungsod. Sa kasamaang palad, kontrolado na rin ngayon ng mga Ruso ang lahat ng daanan palabas ng lungsod, dahil nakuha na nila ang karamihan ng mga kalapit na lugar. Dahil dito, delikado ng ilikas ang natitirang mga residente. Nasa 1,200 na lang ang naninirahan sa Pokros. Maliit na bilang mula sa dating mahigit 60,000 populasyon bago ang digmaan. Marami pa ring inosenteng buhay ang nalalagay sa panganib dahil sa hindi magandang record ng hukbong Ruso sa pagtrato sa mga sibilyan tuwing digmaan. Sa katunayan, may mga ulat na lumabas na nagpapaputok na ng baril ang mga sundalong Ruso sa mga lokal na residente. Tulad ng nabanggit sa isang kamakailang ulat mula sa Institute for the Study of War, ang mga taktika ng mga Ruso sa Pokros ay nagkulong sa mga sibilyan sa loob ng lungsod, na lalo pang nagpapataas ng panganib ng walang pinipiling pananakit sa mga sibilyan. Iniulat ng Administrasyong Militar ng Pokros, Ukranya, na kinontrol na ng mga puwersang Ruso ang lahat ng daanan palabas mula sa Pokros, na nagresulta sa pagkakakulong ng 1,200 sibilyan sa loob ng Pokros. Ayon sa Administrasyong Militar ng Pokros, pinapatay ng puwersang Ruso ang mga sibilyang nagtatangkang lumikas, naglalakad man o sakay ng sasakyan. Sa kabutihang palad, nakakaya pa ng mga puwersang Ukranyano na maghatid ng pagkain, tubig, at medikal na tulong sa mga taong nakakulong sa lungsod, at magpapatuloy silang gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang mapanatiling ligtas ang mga lokal na mamamayan mula sa kapahamakan. Walang duda, humihina na ang kontrol ng Ukraine sa lungsod. Naglalakad ang maliliit na grupong sundalong Ruso sa lungsod habang hinahanap at inaalis sila ng tagapagtanggol ng Ukraine. Nakaatang sa balanse ang kapalaran ng lungsod. Pero ang katotohanang napanatili ng Ukraine ang lungsod ng ganito katagal, at patuloy na sinasabing kontrolado pa rin nila ang malalaking bahagi ng lungsod ay isang malaking tagumpay na rin sa sarili nito. Akala ng Rusya, masakop na nila ang lungsod na ito buwan na ang nakalipas. Inaasahan nilang sila na ang may ganap na kontrol sa ngayon, at malapit nang masakop ang iba pang mga lugar sa kilalang fortress belt ng Donetsk, tulad ng Kramatorsk at Sloviansk, o pumasok pa sa bansa at lumapit sa kabisera, Kiev. Inaasahan ni Putin na maipapahayag niya sa publiko ang pagkakabihag kay Pokros noong tag-init. Ipinagyayabang niya ang lakas ng hukbo sa usapan kay Trump at iba pang leader ng mundo. Kahit may mga sundalong Ruso na sa lungsod, hinihintay pa rin ng pinuno ng Kremlin ang balitang tagumpay na, ayon sa kanya, matagal na sanang nangyari at maaaring maghintay pa siya ng mas matagal dahil matatag na nagtatanggol ang mga taga-Ukraine at wala silang balak lisanin ang Pokrovsk sa anumang oras. Isang Ukrainian na mayor na ang brigada ay nakatalaga sa lugar ang nagkumpirma na wala silang kasalukuyang plano na umatras at nagsabing, hawak pa rin namin ang lungsod sa ngayon. Matatag pero magulo sa loob. Ang mayor, na mas piniling manatiling hindi pinangalanan habang nakikipag-usap sa mga reporter, ay nagdagdag na humigit kumulang 200 hanggang 250 na puwersa ng Russia ang nagtipon sa timog na bahagi ng lungsod. Ang labanan ngayon ay nasa kalsada na nagpapakita ng malaking pagbabago sa dinamika. Matagal nang nagaganap ang labanan para sa Pokros sa labas ng lungsod at mga kalapit na teritoryo tulad ng bukirin, sakahan, rural na kalsada at maliliit na pamayanan na may malalawak na tanawin. Dahil dito, naging malaya at kayang gumalaw ang mga drone ng Ukranya, lumilipad sa malawak na kalangitan para matukoy at wasakin ang mga target sa lupa. Ngayon, ibang-iba na ang sitwasyon. Nagkakaharap na ngayon ang mga tropa sa mga lansangan ng lungsod, umaasa sa mga sirang sasakyan at iba pang mga debris bilang panangga, habang nagpapalitan sila ng putok sa kanilang mga kalaban. Sa kabutihang palad, malaki ang kaalamangan ng Ukraine dahil kabisado nila ang lungsod. Teritoryo pa rin ito ng Ukraine at matagal nang nakaistasyon
ang maraming sundalo ng Kiev sa Pokros. At paligid nito, alam nila ang bawat kalye, bawat liko, bawat kanto, at napatunayan na nila ng maraming beses na higit pa silang kayang gamitin ang kalamangan ng pagiging nasa sariling teritoryo. Maaaring hindi ito sapat para mapanatili ang lungsod, pero baka ito na ang kailangan nila para mapabagal ang pagsulong ng Russia at baka kayanin nilang magtagal hanggang dumating ang mga karagdagang puwersa o armas. At ang mga karagdagang puwersa ay papunta na. Kinumpirma ng mayor sa media na pumasok na sa lugar ang mga espesyal na puwersa ng Ukraine at assault squad para palakasin ang depensa ng Pokros. Anya, lilinisin nila ang mga tropang Ruso na nakapasok. Sumang-ayon si Pangulong Zelensky nang magsalita siya sa media noong Lunes. Kinumpirma ng leader ng Ukraine, batay sa satellite imagery at ulat ng drone operators, na may halos 200 Ruso sa lungsod. Ipinaliwanag din niya na ang mga posisyon ng depensa sa loob at paligid ng lugar ay aktibong pinapalakas. Ang mga drone ng Ukraine ay sumusuri sa himpapawid para mangalap ng impormasyong tutulong sa sandatahang lakas sa pagpaplano ng susunod na hakbang. Inamin ni Zelensky na ang pagsakop sa Pokros ay malinaw na pangunahing layunin para sa Kremlin at na ang kalaban ay may napakalaking kalamangan sa bilang at mga yaman. Tiwala siyang magpapatuloy ang kanyang mga tropa na ipakita ang tapang at tibay ng mga mamamayang Ukrainian nitong mga nakaraang taon. Ayon sa kanya, kapag lumabas ang mga sundalong Ruso sa taguan o may putok, natutukoy at agad nasisira ang puwersa ng kalaban. Binigyang diin din ni Zelensky ang dalawang mahahalagang aral mula sa sitwasyong ito. Una, dahil pursigido ang Rusya makuha ang Pokros anumang paraan, inilipat nito ang mga puwersa at yaman mula sa ibang bahagi ng labanan. Ibig sabihin, may mga sektor na ngayon ay mas mahina na maaring magbigay ng pagkakataon para sa isa o higit pang mga kontra-opensiba ng Ukraine sa iba pang bahagi ng harapan. Napatunayan na ng Ukraine na kaya nitong magplano, tukuyin ang kahinaan ng kalaban at umatake sa tamang oras at lugar para magdulot ng matagalang pinsala. Posibleng tumitingin na sila sa ibang bahagi ng Donetsk, Luhansk, o iba pang rehiyon. Ngunit numipis na ang mga puwersang pandigma ng Russia at maaari itong magsagawa ng isa o higit pang mga biglaang pag-atake sa mga susunod na araw o linggo. Itinuro ni Zelensky na ang matatag na depensa ng Pokros ay patunay na mahalaga ang international na tulong sa Ukraine at kayang magbago ng labanan. Ito ay dahil lamang sa maraming kaalyado ng Ukraine at sa lahat ng mga armas, supply, bala, at pondo na kanilang ibinigay kaya nagawang magtayo ng depensa at ipaglaban ng mga puwersa ng bansa ang kanilang sarili ng ganito katagal. Basta't tuloy ang tulong, dapat mapanatili nila ang mataas na katatagan, hindi lang sa Pokros, kundi pati sa iba pang mahahalagang bayan at lungsod nila. Ayon kay Zelensky, kontrolado pa rin ng Ukraine ang Pokros at napipilitan ang Russia na ipagpaliban ang kanilang mga plano. Habang malaki rin ang lugi sa Pokros at Dobropilya, patuloy na napipigilan ng operasyon ng Ukraine ang tuloy-tuloy na opensiba ng kalaban. Mahalaga ring tandaan na mula nang masakop ng Russia ang Avdiivka sa Donetsk noong Pebrero 2000 at 24 wala pa silang nakuha ni isang malaking lungsod ng Ukraine. Bago iyon, isa sa mga pinakakilalang tagumpay ng Kremlin ay sa madugong labanan para sa Bakhmut na nagsimula noong Hulyo 2000 at 22, mahigit 3 taon na ang nakalipas. May mga tagamasid na inihalin tulad ang labanan sa kasalukuyang opensiba sa Pokras. Sabi ng Ukrainian mayor sa lugar, hindi maikumpara ang dalawa. May nagkukumpara nito sa Bakhmut, pero magkaiba ang sitwasyon. Dito, kaunti lang ang mga Ruso at madalas nagtatago sa basement. Sabi ng pangunahing tagapagsalita, hindi pa nararanasan ng Ukraine ang malakas at di matakasang opensiba ng kalaban. Hindi pa nila kailangang harapin ang 2 ng mga tangke at mga armored vehicle na nagwawala sa mga kalsada ng lungsod o napakaraming sundalo na nagpapaputok ng Avtomat Kalashnikova, 74 sa mga fortifikasyon ng Ukraine. Sa halip, ito ay isang medyo maliit at magkakahiwalay na puwersa ng Russia, kung saan maraming sundalo ng kalaban ang nagtatago lang at sinusubukang mabuhay habang naghihintay ng karagdagang puwersa. Sa halip na maglunsad ng malaking agresibong paglusob sa lungsod, ilang iba pang mga Ukrainian na pinagkukunan ang nagkumpirma na ang sitwasyon ay hindi pa umaabot sa anumang uri ng kritikal na kalagayan sa ngayon.
Ang Air Assault Forces, Ikapito Corps, halimbawa, na kasalukuyang nakikipaglaban sa Pokros sa mismong sandaling ito, ay nagsulat ng isang mahabang post sa Telegram na nagdedetalye ng sitwasyon. Aktibong nilalabanan ng mga tagapagtanggol ng Pokros ang mga mananakop sa lungsod. Kamakailan, pinalakas ang depensa gamit ang bagong unit tulad ng tropang pandagsa, artilleriya, unmanned aerial vehicle crew, at iba pang pananggulan. Pinapalakas namin ang paggamit ng anti-aircraft drone at net launcher laban sa mga Mavic ng kalaban. Minimina rin namin mula sa malayo ang mga ruta ng kalaban. Noong Oktubre 25-26, napatay ng mga sundalong Ukranyano ang 40 Ruso sa Pokros. Ang mga mananakop na pumasok sa lungsod ay hindi sinusubukang magtatag ng posisyon, kundi balak pang umabante pahilaga. Nais ng kalaban na ikalat ang ating depensa at harangan ng mga land logistic corridor papuntang lungsod. Sa ngayon, wala pang usapan tungkol sa buong kontrol sa alinmang distrito ng Pokrovsk. Sa Rusya, gaya ng dati, taliwas ang mga ulat ng balita. Noong Oktubre 26, iniulat ni General Valery Gerasimov kay Vladimir Putin na napalibutan ng mga puwersa ng Kremlin ang 5,000 at 500 sundalong Ukrainian sa Pokrovsk at 5,000 pa sa Kharkiv na malayo ang pagitan. Gayunpaman, natuklasan ng mga think tank tulad ng Institute for the Study of War na wala silang nakitang kahit anong ebidensya na sumusuporta sa mga pahayag na ito. Ipinapahiwatig nito na maaring nilalampas o iniimbento lang ni Gerasimov ang mga kwento at datos para palabasin na mas maganda ang kalagayan ng Russia. Wala ring ebidensya ang Institute for the Study of War na sumusuporta sa mga pahayag niya. Sinusuri pa ng Institute for the Study of War iyon. Nagkakaroon ng tagumpay ang mga puwersang Ruso malapit at sa loob ng Pokros at Mirnorad. Ngunit hindi ito agad magdudulot ng pagbagsak ng depensa ng Ukraine sa lugar. Sanay na ang Russia na magsinungaling tungkol sa kanilang ginawa sa labanan. Ayon sa Institute for the Study of War at iba pang analysts, bahagi ito ng mas malawak na estratehiya ng Kremlin na batay sa maling impormasyon. Kung makukumbinsi ng Russia ang mundo na sila ang nananalo sa digmaan at nakakakuha ng tagumpay sa mahahalagang lugar, dapat magkaroon sila ng mas matibay na posisyon sa negosasyon at makamit ang kapayapaan o tigil putukan na nais nila. Sa kabutihang palad, malinaw na nakikita ng marami sa mundo ang kasinungalingan at propaganda ni Putin kahit ano pa ang sabihin ng Kremlin. Ang totoo, mahigit 1 taon na nilang sinusubukang sakupin ang isang lungsod, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin nila ito nagagawa. Sa isang mas bagong ulat na inilathala noong Oktubre 28, sinabi pa ng Institute for the Study of War na malabong magdulot ng agarang pagbagsak ng panig ng Ukraine ang mga pagsulong ng Russia sa direksyon ng Pokros. Ayon sa Institute for the Study of War, pabago-bago ngayon ang harapan sa paligid ng Pokros at parehong panig ay nakakakuha ng tagumpay sa iba't ibang lugar. Kahit dumarami ang tropang Ruso sa mga kalsada ng Pokros, hindi lang basta nakatayo ang mga armadong puwersa ng Ukraine. Nakita rin silang umaatake sa posisyon ng Ruso sa ibang lugar, gaya ng Rodinskaya, hilaga ng Pokros, para magsagawa ng sariling pagsulong. Hindi malabong sa dagdag na puwersa, gamit at tulong ng mga kaalyado, muling makagawa ng kahangahangang pagbawi ang Ukraine, pawiin ang ilang tropang Ruso sa lungsod, at palakasin ang kanilang mga posisyon sa iba't ibang lugar. Sa madaling salita, kahit may konting pag-usad ang mga Ruso, pabago-bago pa rin ang sitwasyon. Parehong sinusubukan at tinutokso ng magkabilang panig ang isa't isa, nakakakuha ng tagumpay at nakakaranas ng pagkatalo habang lumilipas ang mga araw. May home advantage ang Ukraine at matibay na depensa na lalo pang pinatatag sa mga buwan at taon. Kung bumagsak ang lungsod, malaking kawalan ito sa Ukraine at pagdiriwang naman sa Russia. Marami pa ring matitibay na kuta ng depensa tulad nito. Isa sa mga humaharang sa Kremlin ay ang maraming matatapang na sundalong Ukrainian na handang ipagtanggol ang kanilang linya. Alamin kung paano desperadong sinusubukan ng Russia palakihin ang kanilang tagumpay sa frontline sa video na ito, na tinalakay kung paano inarte ng Kremlin ang tagumpay sa Kherson. Nauwi ito sa kahihiyan ng pabulaanan ng mga tropang Ukrainian, ang kanilang pahayag sa loob ng wala pang 24 na oras. Narito pa ang isang halimbawa ng maling pagmamataas ng Russia. Panoorin ang video kung saan napaaga ang pagdiriwang ng mga tropang Ruso bago sila nabigla ng mahirap na katotohanan. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para mapanood pa ang marami pang makabuluhang video, mga ulat tungkol sa digmaan ng Russia at Ukraine.
at iba pang mahahalagang labanan sa buong mundo.